Pagsapit nga ng gabi ay pinag-uusapan ng mga ito ang nangyaring pagpaslang sa Gangmi kung saan naubos ang isang grupo ng kanilang mga kasamahan, kaya napatanong pa ang isang lalaki dito kung mangyayari din daw ba sa kanila ang nangyari sa Gongyi. Sinabi ng isa dito na malabo daw mangyari sa kanila ang nangyari sa Gongyi dahil tago ang kanilang kuta. Pinasundan naman ito ng isa na basta maingat sila sa pakikipag-transaction walang masamang mangyayari sa kanila. Dagdag pa nito na sa dami nila at mga magic weapon na meron sila ay invincible umano ang kanilang grupo liban na lang kung sila ni Ting ang aatake sa kanila. Dahil kung mga pangkaraniwang gangster lang naman daw ay kailangan muna nilang humingi ng pahintulot sa kanyang espada. Kaya naman nagulat ang mga ito nang biglang lumabas si Anthony at tumayo sa kanilang harapan, kung saan tinitigan pa niya ang mga ito, sabay lakad palayo kaya naman natameme ang mga loko. Nagsimula ngang maghanap ng kayamanan si Anthony, habang ang isa sa mga Cole-Okoy ay tinatanong kung hindi daw kaya sila nakita. Lumapit nga ang isang lalaki at tinanong kung ano ang hinahanap niya at bakit di sila hayaang tulungan siya ng mga ito. Kaya naman naisip ni Xiaoyu ang bilin sa kanya ni Shu na hanapin ang mga kayamanan pagsapit ng gabi. Liban dun ay wala na siyang ibang bilin kaya naman wala daw sigurong magiging problema kung tatanungin niya ang mga kalalakihang ito kung saan nakatago ang kanilang mga kayamanan. Ginamit nga nito ang kanyang abilidad upang makipag-usap at tanungin kung nasaan ang mga blessed stone at magic weapons nila. Dahilan upang magalit naman ang isa sa mga Cole-Okoy. Pero natawa na lang din ito dahil nais silang pagnakawan at tinatanong pa kung saan nila tinago ang mga ito. Pero ang hindi nila alam ay naiinis na si Xiaoyu sa kanilang pagtawa. Dahilan upang gamitin niya ang abilidad ni Anthony at atakihin ang mga Cole-Okoy na walang tigil sa pagtawa. Ginamit nga niya ang buhangin upang mabind ang isa sa mga Cole-Okoy na agad namang napagtanto at inisip na isang sirang si Anthony, pero madami naman daw sila kaya madali nila itong matatalo. Agad ngang dinampot ng isa dito ang kanyang baril at pinagbabaril si Anthony pero muli ginamit ni Anthony ang buhangin upang atakihin ito dahilan upang mahagis ito sa pader. Sabay gamit muli sa abilidad niya at inuutusan sila na muling tumawa. Kaya naman walang nagawa ang loko kundi mapalingon sa mga kasamahan niya at utusan ding tumawa ang mga ito. Kaya naman nagmukhang baliw ang mga Cole-Okoy na tumatawa ng walang dahilan. Samantala habang patuloy silang tumatawa ay patuloy din naman sa paghalongkat si Anthony upang mahanap ang kanilang mga tinatagong kayamanan, hanggang sa mapansin niya ang isang bagay na natatakpan ng tela. Kaya agad niya itong inalis at bingo nakita niya ang vault nila. Ginamit nga nito ang kanyang abilidad upang gumawa ng grinder gamit ang buhangin at matapos ang ilang sandali ay nabuksan niya ang vault at isa-isang kinukuha ang mga laman nitong blessed stone at pera kaya naman napaiyak na lang ang mga makong habang tumatawa at nagmamakaawa na magtira naman ito para sa kanila. Pero mabilis na lumingon si Anthony, kaya natakot ito at pilit ngang kinukuha ni Anthony ang espada na pinakamamahal niya. Bandang huli ay nakuha ni Anthony ang espada niya at sinabi pa ngang sana naman bigyan sila ng pagkakataong mabuhay pero hindi ito pinansin ni Anthony at sinilid sa sako ang espada niya kaya naman tila binagsakan ng mundo ang Cole-Okoy na umiiyak habang nakaluhod. Pero hindi pa dyan nagtatapos ang lahat dahil sinabi ni Anthony na kailangan pa nilang tumawa ng isang buong oras at papanuurin niya umano sila. Kaya naman nagsimula na naman silang tumawa habang si Anthony ay ginamit ang kanyang kapangyarihan upang makaalis sa lugar. Pag-alis nga ni Anthony ay unti-unti ring nawala ang epekto ng skill niya sa mga Cole-Okoy. Kaya naman nilabas nito ang kanyang galit at tila kakain ng buhay pero biglang lumabas si Anthony sa harap niya at ginamit ang kapiraso ng buhangin upang atakihin ito na nagdulot ng butas sa kanyang binti. Namimilipit nga ito sa sakit at humihingi ng patawad habang pinapanood lang siya ng kanyang mga kasamahan. Nakuha pa nga nitong tanungin kung bakit kailangan pang magnakaw ni Anthony dahil sobrang lakas na umano nito. Pero nangiti lang si Anthony sabay alis kung saan pinaalalahanan pa ang mga ito na kailangan pa nilang tumawa ulit ng kalahating oras. At wala ngang nagawa ang mga ito dahil maya't mayang bumabalik si Anthony upang tignan kung tumatawa pa din sila. Sa kabilang eksena ay nag-uusap naman ang mga grupo na ito kung paano nila sisimulan ang pag-atake upang matapos at magampanan ang misyon na binigay sa kanila. Sinabi ng may puting buhok na karamihan sa target nila ay pangkaraniwang tao at tanging ang factory manager lang ang D-rank kaya naman dapat daw nila itong unahin. Pero sinabi ni Labo na ayon sa pag-imbestiga nila may mga baril ang mga ito kaya naman kahit na sinong makita nila ay dapat agad nilang patayin. Mabilis ngang pumasok at pumuslit ang mga ito, pero nagtataka ang lalaking may puting buhok dahil nung makaraan na mag-imbestiga daw sila dito ay madalas nilang naririnig ang tunog ng dice ng mahjong pero tila tahimik sila ngayon, kaya naman sinabi ni Labo na lumapit pa sila.
Nagpatuloy nga sa paglapit ang mga ito at sinipa ng isa ang lata ng beer patungo sa isang kwarto kung saan nagloading pa ang mga utak ng mga ito nang magpang-abot ang kanilang mga mata. Habang ang grupo ng mga estudyante ay iniisip na isa itong patibong, nakita naman ng mga Kolokoy ang espada na hawak nila at habang patuloy na tumatawa at naiiyak ay sinabing mula sa dragnet ang mga ito. Kaya naman mabilis silang tumakbo at lumabas sa back door. Habang ang mga ito naman ay iniisip kung ano ang tinatawanan nila at di daw kaya ito isang patibong, pero sinabi ni Labo na wag na itong mag-isip dahil wala naman siyang utak at dapat na nilang habulin ang mga Kolokoy nang hindi makatakas. Kaya naman habang mabilis na tumatakas ang mga Kolokoy at sinabi nito na pinagtatawanan sila kaya kailangan daw nilang maabyutan ang mga ito para maturuan ng leksyon. Habang ang isang Kolokoy naman ay di pa rin makatigil sa pagtawa habang pilit na tumatakas dahil natatakot itong balikan sila ni Anthony. Samantala tumawag naman si Xiaoyu kay Shu upang sabihin na hindi maganda ang pakiramdam niya. Dito ay napag-usapan ng magkapatid ang isang paniniwala na sa kanilang bansa umano ang mga tao ay naniniwala sa reincarnation, habang sa ibang bansa naman ang mga tao ay naniniwala na pag namatay ang isang tao ay mapupunta sa heaven. Kaya naman daw ang pag-control ni Xiaoyu sa spirito ng namatay ay ibig sabihin tila na trap na ang espiritu at hindi na ito ma-reincarnate o mapunta sa kalangitan, dahil para sa mga tao ang kamatayan ay isa ng masaklap na pangyayari at mas magiging masaklap pa kung pagkatapos nilang mamatay ay mamanipulahin lang ng ibang tao ang kanilang spirito at wala daw may nais na mangyari ito. Dagdag pa ni Shu ay maaring husgahan nila ang abilidad ni Xiaoyu kaya naman wag niya daw itong ipapaalam o ipapakita ng basta-basta sa iba. Pero giniit naman ni Xiaoyu na mga masasamang tao ang pinagmulan ng mga spirito na kasalukuyan niyang control. Pero sinabihan pa din ito ni Shu na dapat mag-ingat pa din si Xiaoyu sabay sinabing magpahinga na ito dahil madami naman na silang nahakot na kayamanan. Habang nakatayo nga si Shu sa harap ng isang biglang liko, iniisip niya na dapat lumayo muna siya sa spirito na abilidad ni Xiaoyu dahil alam niyang focus si Nieting sa pag-obserba sa kanya. Pagpasok nga niya sa kwarto nila Zuan ay napatanong ito sa kung anong ginagawa nila. Sinabi nga ni Zuan na naglilibang lang sila habang hinihintay si Shu at dahil ayaw magpapitik sa itlog ni Negrito ay sa noo na lang nila ito pinitik. Nagustuhan nga ni Shu ang laro nila kaya naman habang hinihintay si Qingxi ay makikipaglaro daw muna ito. Sinabi nga ni Zuan na walang kaibigan sa laro at dapat ihanda nito ang itlog niya. Pero sinabi lang naman ni Shu na buo ang loob niya at hindi ito mababasag ni Zuan kaya hindi siya natatakot. Makalipas pa nga ang ilang sandali ay tinalpak ni Zuan ang baraha niya na puro joker. Sabay sabing ang title niya na Little God of Gambler sa City ay hindi biro-biro lang dahil panalo na naman siya. Habang si Shu naman ay nauumay na dahil madami ng bilang sa kung ilang pitik sa itlog niya ang gagawin at naisip pa nga nito na kailangan niyang isama si Xiaoyu sa susunod dahil kung siya lang ay hindi niya kayang talunin si Zuan. Inaya niya nga ang mga ito na magpunta sa banyo upang mapitik ang kanyang egg at ilang sandali pa habang nasa banyo sila ay wika ni Zuan na, masyado daw matigas ang egg ni Shu dahilan upang sumakit ang kanyang mga daliri sa pagpitik dito pero tahimik lang naman si Shu at habang nagyayabang si Zuan sa pagkakatalo ni Shu sa kanya ay tila may plano namang hindi maganda ang ating bida upang makabawi siya kay Zuan. Makalipas muli ang ilang sandali, tinatanaw ni Negrito ang birdie ni Zuan at sinabing may problema ba dyan ba't ang liit naman? Dahilan upang magalit si Zuan at sinabing maliit man ito pero pumuputok din. Pero hindi daw naniniwala si Negrito at sinabing sample nga. Kaya naman pinakita ni Zuan ang sekreto ng kanilang pamilya sa kung paano pumutok ng 5 beses ng sabay-sabay. Pero muli may hirit pa din si Negrito at sinabing kuneho ka ba wala pang 1 minuto nakalima ka na. Habang si Shu naman ay hinawakan sa likod si Zuan at sinabing dapat hindi Little God of Gambler ang palayaw mo dapat ay Little Shower dahil tila shower daw ang paglabas ni Zuan dito. Nanlumo nga si Zuan sa pang-aasar nila sa kanila dahil virgin pa umano ito at wala naman sanang problema sa kanya dahil ngayon lang ito nangyari. Pero ang hindi niya alam ay kagagawan lahat ng ito ni Shu dahil may kakayahan siyang manipulahin ang tubig o anuman liquid form. Pagsapit ng gabi habang patuloy pa din sila sa paglalaro ay dumating naman si Qingxi na agad tinanong ni Shu kung may natuklasan ba ito sa pag-iimbestiga sa kanilang misyon. Sinabi ni Qingxi na magaling daw magtago ang mga ito dahil wala siyang naramdamang kakaiba sa pinuntahan niyang palengke. Kaya naman napaisip si Shu dahil ang black market na target daw nila ay matatagpuan sa isang pangkaraniwang palengke o pamilihan ay mahihirapan silang tukuyin ang kanilang mga target kung maging si Qingxi ay walang napansin na kakaiba dito. Naisip din ni Shu na malamang sa gumagamit sila ng mga pangkaraniwang tao upang isagawa ang kanilang transactions. Sinabi naman nila Negrito na bakit daw hindi silang lahat ang pumunta sa palengke kinabukasan, na pinasundan naman ni Zuan at sinabing magpunta sila bukas ng gabi.
Pero sinabi ni Shu na kung gabi sila magpupunta ay wala na silang aabutang mga tao at tira-tirang gulay na lang ang nasa palengke kaya naman dapat daw ay magpunta sila sa tanghali. Kinabukasan nga ay nagtungo ang mga ito sa palengke kung saan napapalunok na lang si Negrito sa mga pinamailing hita ng manok ni Zuan na nakuha pang tanungin bakit cilantro lang ang binili ni Negrito pero sinabi lang nito na wala siyang pera habang nakatitig sa mga hita ni Zuan. Matapos nga silang mamili ay pinag-usapan nila ang kanilang mga target. Ilan sa mga ito ay ang tindero ng isda at ang tagapamahala sa palengke na nakita naman daw nila. Pero may problema daw dahil 6 lang ang nakita nila at nawawala pa ang 5 katao sa kanilang listahan. Dagdag pa ni Shu kailangan nilang siguraduhin na mahanap muna ang 5 pang nawawala sa kanilang listahan dahil pag pinatay nila ang mga nasa listahan nilang nakita nila sa palengke ay maaaring makatakas daw ang natitirang 5 na maaaring makatakas at maging dahilan upang hindi nila matapos ang kanilang misyon. Kaya naman nagkatinginan ang mga ito at iniisip na may utak pala si Shu, kaya naman napagdesisyonan nilang mag-abang muna. Sumapit nga ang hatang gabi pero wala pa ding pagkilos na nangyayari dito kaya naman nagtataka na si Shu, pero naisip niya ang nakalagay sa kanilang misyon na hindi daw nagtitinda ang mga ito sa mga hindi nila kakilala kaya naman malamang daw na sa madaming kayamanan ang nakatago dito. At dahil siya naman daw ang pinakamalakas sa kanilang grupo ay siya na ang bahala sa mga mapanganib na hakbang na kailangan nilang gawin pero iba ang sinasabi ng mga ngiti at mata ng ating bida na hugis pera. Nagtungo nga ito sa palengke at tumalon sa itaas ng isa sa mga building sabay nilabas niya ang kanyang gourd, habang iniisip na may isa ng bituin sa patalim na ibig sabihin daw ay kinikilala na siya bilang master nito kaya naman oras na upang subukan niya ito. At naisip pang muli na kung ang gourd niya ay tulad sa gourd ng isang matanda mula sa Monkey King ay magiging mas malakas at invincible na daw siya. Ito na nga ang oras ng paghahatol, nag-inject si Shu ng kanyang spiritual energy at sinabing babe lumingon ka naman, at umikot nga ito para lingunin si Shu. Pero naumay ang ating bida at literal na umikot lang ito habang nasa loob ng gourd. Pero hindi pa din siya tumigil at huminga ito ng malalim, sabay pinakiusapan ito at sinabing, babe lumabas ka naman. Babe sumayaw ka at kung ano-ano pa pero tila na petrify lang ang ating bida dahil wala namang nangyayari. Papabayaan na nga daw ni Shu ang patalim dahil wala namang nangyayari at sa mismong gourd na lang siya aasa dahil may abilidad naman ito na kuhanin ang pansin ng mga tinatawag niyang pangalan. Nagsimula ngang mag-inject ng spiritual energy si Shu at tinawag ang pangalan ng mga nasa listahan ng paulit-ulit pero dumighay lang ito na tila nabusog sa spiritual energy ni Shu kaya naman masyado ang inis ng ating bida dahil hindi niya ito magamit ng tulad sa dati dahilan upang ibagsak niya ito sa bubong na tinutangtungan niya. Nang bigla namang dumating si Xiaoyu at tinanong ito kung sino ang tinatawag niyang babe, pero tinanong lang din siya ni Shu kung anong ginagawa niya dito dahil sinabihan niya itong magpahinga muna. Pero sinabi ni Xiaoyu na gusto niya daw makasama si Shu, at dahil kaya naman daw nilang mag-travel sa ilalim ng lupa gamit ang abilidad ni Anthony ay walang makakaalam na pinuntahan siya nito. Muli tinanong nga niya si Shu kung sino ang tinatawag niyang babe, at pinaliwanag naman ni Shu ang tungkol sa patalim na nakuha niya at ito nga daw ang tinatawag niyang babe pero wala naman itong reaksyon. Kaya naman sinabi ni Xiaoyu na dapat daw nakaluhod ang ating bida habang tinatawag itong babe at pinapakiusapan na lumabas kaya hindi man makapaniwala si Shu sa suggest ni Xiaoyu ay sinunod niya pa din ito. Pero muli lang umikot ang patalim kaya naman mas lalong nagalit ang ating bida at sinabing pag lumabas ito ay dadalhin niya sa pandayan. Napansin naman ni Xiaoyu ang isang lalaki, at napatanong kung bakit nandito umano ito. Kaya tinanong siya ni Shu kung ano ang ibig niyang sabihin. Sinabi nga ni Xiaoyu na ang lalaking ito daw ay ang factory manager mula sa Mianchi kaya napatanong si Shu kung hindi daw kaya sila napatay ng ibang grupo. Pero sinabi lang ni Xiaoyu na hindi niya alam dahil ang utos lang ni Shu sa kanya ay pag nakawan ang mga ito kaya naman daw umalis na din siya kaagad matapos niyang makuha ang mga kayamanan nila at hindi na daw niya alam kung ano na ang nangyari matapos siyang umalis. Nagtungo nga ang lalaki sa isang pintuan kung saan agad naman siyang pinagbuksan ngunit agad din itong senara nang makapasok sila habang si Shu at Xiaoyu ay nakasilip lang sa isang butas mula sa itaas. Napatanong nga si Shu kung may ugnayan o magkakaugnay kaya ang mga black market at iniisip kung iisang grupo lang kaya ang mga ito. Pero nagulat sila nang may isang grupo na mabilis tumatakbo patungo sa kanila ito nga ay ang grupo na iniwan ni Xiaoyu sa kabilang black market. Tila may hinahabol ang mga ito kung saan gamit ng may dilaw na buhok ang kanyang mga ilong upang sundan ang amoy ng hinahabol nila. Kaya naman inutusan ni Shu si Xiaoyu na pagalawin si Anthony sa ilalim ng lupa upang kuhanin ang mga kayamanan na nakatago sa loob. Habang si Shu naman daw ay kukuhanin ang atensyon ng dalawang grupo at habang busy ang mga ito ay samantalahin daw ito ni Xiaoyu upang simutin ang kayamanan sa loob. Ang lalaking nakita nga nila Shu ay nagmula sa Mianchi na pinagnakawan nila Xiaoyu gamit si Anthony.
Lumuhad nga ito habang umiiyak at nakakapit sa binti ng kanyang kuya upang magsumbong, sinabi niya na nilimas lahat ng kayamanan nila sa Mianchi ng isang baliw. Kaya nagalit naman ang kanyang kuya at tinanong kung sinong baliw ang tinutukoy nito at kung paano sila napagnakawan ng isang baliw. Sumagot nga ito, sinabing isang baliw na B-rank at Earth-type awaken, tila isang Black Shadow daw ito na may bracelet. Dagdag pa niya ay sa pilitan silang pinatawa ng mahigit kalahating oras. Tinanong nga ng kanyang kuya kung may mga nakasunod ba sa kanya. Pero sinabi niya na muntik na siyang mamatay, ano pang pakialam niya kung may nakasunod sa kanya, kaya naman nakatikim ito ng solidong sipa na may kasamang sapok sa mukha with matching mura pa. Matapos nito ay tinanong kung ilan ang nakasunod sa kanya at sinabi nga niya na 7 estudyante na mga rank D. Kaya sinabi naman ng kanyang kuya Bakulaw na mas madami sila at mas mataas ang rank niya sa mga estudyante kaya papatayin daw nila ang mga ito. Tinipon nga nila ang kanilang mga tauhan at sinabing umpisahan na ang pagtatrabaho. Agad-agad ngang naghukay ang mga ito at binaon ang mga kayamanan at pera nila, pero bago pa man sila tuluyang matapos ay muling nagpakita si Anthony. Nagtaka nga si Kuyang Bakulaw kung paano ito nakapasok sa kanilang kuta habang ang kapatid naman niya ay nagsimula ng tumawa at sinabing tumawa din sila, kaya hindi alam ni Kuyang Bakulaw kung ano ang nangyayari dito, dahilan upang sepukin ito at tanungin kung nawawala na ba siya sa tamang pag-iisip niya. Pero nang maalala ang sinabi ng kanyang kapatid patungkol sa baliw na B-rank na nagnakaw sa kuta nila sa Mianchi, ay nagsimula na din itong tumawa ng may kasamang luha dahil alam na niya ang mangyayari sa kanila. Pati nga ang mga kasamahan pa nila ay tumawa na din ng tumawa, kaya naman pinuri sila ni Anthony na at sinabing ganyan dapat. Ipagpatuloy nyo lang habang kinukuha ang mga sako ng pera at kayamanan nila, kaya naman laglag pa nga ni Kuya Bakulaw. Matapos nang makuha ni Anthony ang mga nakasakong kayamanan ay umalis na din ito at iniwan ang mga Kolokoy na hindi malaman ang reaksyon sa mukha kung at sinabi pang hindi na mahalaga kung nakuha ang lahat ng kayamanan nila at ang importante ay buhay pa sila, at kaya niya naman ulit ma-earn ang mga ito sa hinaharap sabay takbo ng mabilis. Pagdating na sa isang pintuan ay nagulat ang mga estudyante ng Dragnet sa naririnig nilang ingay, habang ang Kolokoy naman ay naisip na inaabangan din sila ng Dragnet. Ang magkabila ang grupo nga ay nagpapakiramdaman at parehas na natatakot buksan ang pintuan. Samantala dumating naman si Shu kasama ang kanyang grupo, dahil sinabihan siya ni Xiaoyu na may strength type C rank sa mga Kolokoy. Nagmamadali nga ang mga ito dahil baka may mangyari sa kabilang grupo na nagmula sa Mianchi. Hinagis naman sa kanya ni Qingxi ang mga sibat niya nang biglang may palabas mula sa isang building. Ito nga ay ang grupo ng mga estudyante mula sa Mianchi. Nag-uunahan sila sa pagtakbo ng malamang may C-rank sa kanilang mga kalaban, pero napatigil ang mga ito nang tumalon si Shu mula sa kanilang harapan at inumpisahang atakihin ang kanilang mga kalaban. Si Kuyang Kolokoy nga ay nagningning ang mga mata at sinabing ang sibat na patungo sa kanyang direksyon ay malakas ang puwersa, kaya mas malakas daw sa kanya ang naghagis nito. Dagdag pa nito na kung siya ang naghagis ng sibat ay hindi nito matutumbasan ang puwersa na ginamit ni Shu, at nahagis nga ito nang tumama sa kanila ang sibat ni Shu, at sa lakas ng impact nito ay nagkaroon ng tila usok sa lugar na sinamantala naman ni Qingxi upang maglansad ng biglaang pag-atake, dahilan upang maputol ang leeg ni Kuyang Kolokoy. Habang ang dalawa ay naka-front sa kanilang mga kalaban, tamang cheer lang naman sa kanila si Zuan at Negrito nang biglang may sumibat sa kanilang harapan ang isa pang Kolokoy na diretso pa din sa pagtawa. Kaya naman napatanong si Shu kung nasisiraan na ba ito ng utak dahil tumatawa ng walang dahilan, pero napatigil ito nang dumating ang isa pang lalaki, isang lalaki na kahit nakatalikod sa katawan pa lang alam na nating si Yishao ito. Pinagpawisan nga ng butil-butil ang Kolokoy nang ilabas ni Yishao ang aura niya. At nang gamitin na ni Yishao ang abilidad niya ay alam na ng lalaki na walang burol na mangyayari dahil diretso cremate na siya. Nagdulot nga ng malakas na pagsabog ang atake ni Yishao, pero himala at nasangga nito ang kanyang pag-atake, ngunit nagtamo ito ng pinsala sa iba't ibang parte ng kanyang katawan. Pero ilang sandali pa ay nakaramdam ito ng sobrang sakit, dahilan upang ilabas niya ang 5 litro ng ketchup na kanyang ininom. Unti-unti itong tumayo at tinipon ang kanyang lakas, sabay sabing mamatay man siya ngayon ay dapat may sumama sa kanya as impyerno. Binalak nga nitong magsama ng chicks upang makaranas pa din siya ng heaven kahit pa nasa impyerno na siya. Nabigla nga sila Shu sa plano at pag-atake nito dahil sayang daw ang katawang lupa ni Qingxi. Nalumingon lang naman at tinipon din ang kanyang lakas habang hinihintay na lumapit ang distansya nila ng Kolokoy. Ngunit bago pa man ito tuluyang makalapit kay Qingxi ay tila tumigil na ang kanyang mundo. Tila slow motion na ang pagbagsak nito habang si Qingxi ay mabilis namang gumalaw at nagtungo sa kanyang likuran, sabay sinaksak ito ng kanyang espada dahilan upang mag-leak ang ketchup sa kanyang likuran.
Pinuri naman siya ni Shu sa magandang katawan galaw na ipinakita nito, habang si Xiaoyu at Anthony ay nasa ilalim ng lupa hinahatak ang espiritu ng Kolokoy dahil sayang naman daw isa itong Strength Type C rank na awaken. Makalipas pa nga ang ilang sandali ay nag-api nila ang lahat ng kanilang mga kalaban, kaya naman seryoso si Ye Xiao dahil maganda ang naging resulta ng kanilang misyon. Pero joke lang pala dahil nagmamadali ito papasok sa kanilang kuta, nagbabaka sakali na may mga kayamanan siyang aabutan sa loob kaya naman hindi na din niya napansin si Shu. Na-realize nga ni Shu na kaya lang nagtungo si Ye Xiao sa kanilang lokasyon dahil sa mga kayamanan mula sa black market, pumasok nga sila sa kuta ng mga Kolokoy, kung saan napatigil silang lahat habang pinapanood si Ye Xiao na naghahanap ng mga kayamanan at pera. Pero dismayado ito dahil wala siyang makitang pera at kayamanan kaya naman napatingin ito kay Lu Shu agad nga niyang hinawakan sa balikat si Shu, at diretsyong inakbayan ito habang sinasabi na bakit hindi muna siya hinintay na dumating sana daw alam nila kung saan tinago ang mga kayamanan nila. Pero sinabi naman ni Shu na kailangan nilang i-surrender sa Dragnet ang mga nakuha nilang kagamitan ng mga Kolokoy pero giit ni Ye Xiao na hindi naman daw alam ng Dragnet kung ano ang mga makukuha nilang kayamanan sa lugar, dagdag pa nito na pwede naman daw sana niyang baguhin ang patakaran basta may pampadulas lang. Makalipas pa ang ilang sandali ay bakas pa din sa mukha ni Ye Xiao ang pagka-dismaya dahil wala talaga silang nakitang pera o kayamanan sa lugar. Bukod tanging ang mga armas lang nila ang kanilang nakuha habang si Shu naman ay tahimik lang at iniisip na siya ang batas. Dahil ang kayamanan na hinahanap nila ay nakuha na ni Shu at ni Xiaoyu na kasalukuyan naman ang nag-travel sa ilalim ng lupa, bakas na sa mukha nito ang tuwa dahil bukod sa may na-extract na siyang bagong espiritu, madami pa siyang kayamanang dala-dala. Wika pa nga nito na pag-uwi niya ay bibilangin niya ang lahat ng pera na nakuha nila sabay bibili siya ng malaking TV at madaming TV box para kahit itago man ito ng paulit-ulit ni Shu ay mayroon pa din siyang magagamit upang makapanood. Labis naman ang pag-iyak ni Zuan with sipon-sipon pa dahil first time niya daw ito. First time niyang makapatay ng tao pero tinulak lang naman siya ni Shu at tinakpan ang ilong nito habang iniisip kung bakit nagmamadali ang Dragnet sa pag-train sa kanila at ay paranes ang madugong labanan. Pero si Ye Xiao ay hindi pa din makamove on at tila may kakaiba daw sa lugar. Pero sinabi sa kanya ni Shu na wag na siyang mag-isip dahil wala namang laman ang kanyang utak na sinang-ayunan din naman niya. Sabay tanong kung gusto bang mag-travel abroad ni Shu dahil ayon daw sa kanilang source ay may mga magbubukas na ruin sa ibang bansa at si Ye Xiao nga daw ang nais ipadala ni Nieting sa ibang bansa kaya naman kinukulit nito si Shu na naalala lang naman ang pangako ni Ye Xiao sa Season 1 na isasama niya ito sa ibang ruins kalaunan.